Yung Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Let's go, motherfuckers! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batasyo. Yeah! Ito na nga, huling battle na ng first round ng Langit Lupa. Steven versus Zihan. Siyempre, hindi sa pagdi-discriminate. Usually, ang last uploads ng event, yun yung pinaka... Ayoko sabihin pinakamahina. Dahil malamang malakas din. Dahil syempre, tournament to, pero syempre, kailangan lang may unahin. So, inuuna yung mas garantisado. Di ba? Parang ganun eh. So, although ito huling battle, sana hindi pa rin, sa tingin ko naman, hindi pa rin ako madi-disappoint. Yun. Mas safe sabihin na ganun. Pero, tingnan natin. Kakaalaman lang. Pagkatas ng ilang minuto. Game. Kala nyo Batastradamus ako, no? Hindi. Pero kahit di ako makakanood, gusto ko kayong imbitahan, gusto ko kayong sabihan na manood sa Right of Way etong weekend na to. Inood nyo na lang ako. Marami doon, hindi ko pa napapanood eh. Pressure at the same Marami time doon, di ko pa yung kaba, napapanood. excitement, halo-halong emosyon. Tournament to at the same time. Bit-bit namin yung yung iba't iba namin liga. Halo-halo kasi mabilis lang din yung pangyayari. Ang bilis ng opportunity binigay. May pinagkaiba kami ng style pero yung strength nun halos hindi naman nagkakalayo. Labasan ng skills, kung ano yung kakayanin talaga, tsaka durugan din, tsaka pagiging sportsman lang din sa laban. Sobrang tagal ko din bago nakapagsulat, siguro mga nasa 10 days or isang linggo pa bago ako nakapagsimula magsulat sa kanya. Bigay ko din lahat talaga. So, ayun, sobrang nahihirapan din talaga ako pero ngayong natapos ko na, yung ipe-perform ko na lang din, ayun. 3 days, pagtapos nun, palo sa liksik, tapos dire-diretso na agad. Hindi na para magbigay pa ng rest para sa sarili. So, ayun, good luck sa atin, tol. Then, pangarap natin to lahat. So, ayun, kita kasi na lang mamaya sa stage. Galingan mo lang. Minsan na lang din tayo magkakatapat, ba't di pa natin galingan? Yes. Pero gaya na sinasabi ko kanina, ano nga ba yung sinasabi ko kanina? Flip Top Live, nood kayo pare. Hindi ako gumawa ng review ng Batastradamus kasi yun nga, karamihan hindi ko pa napapanood o napanood ko once, twice. Naisip ko lang, tanga na, wag na. Magiging pilit lang kung gawin ko. Wala siyang pinagkaiba sa... Flip Top Grain Assault 17 nandito. Sorry, Arik. Wala siya pinagkaiba sa reaction video na napanood na yung video o Take 2. Alam mo yun, parang pilit siya para sa akin. Kaya naisip ko wag na. Siguro susunod na event, kung yung lineup, majority alam ko, pwede siguro. Pero sa ngayon, eto ang upload ko para matapos na rin yung Langit Lupa. Tapos next week, tingnan natin kung ano mangyayari, kung anong i-upload. Pero sa ngayon, eto. Yun. Gusto ko lang batiin una si Arik at ang buong Flip Top na mundo. Si Arik at ang buong Uprising na mundo, mga kapatid ko sa Uprising, yung Estrado represent. Miss na miss ko na kayo. Pag gusto ko lang magpaabot ng pagmamahal
Sayad, kay Goryo, at lalo-lalo na ngayon kay Moki. Yes, Moki, yo. Stay strong, brother. Yun. Gramophone, represent Moki, tsaka Artag, yo. Rest in peace, Artag. Kanina lang nakita ko na naman yung cassette niya dito sa bahay. So parang, fuck. Rest in peace kay Artag. Never forgotten. Alam mo yun. So, yeah. Yun na, game. Hindi. Ano pala. Ito, Sayad. Tsaka linya-linya na merch. Supportahan nyo. At ang paubos na sombrero sa Pilipinas. Hindi. Pati dito sa pang-international orders, konti na lang. So, sa lahat ng Skumor, salamat sa inyo, pare. Paubos na. Salamat. Yung mga hindi pa sumaskor at interesado, yun na nga, paubos na, Skumor na kayo. Yeah. Message nyo lang, fatheads. Pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong. Pangalawang laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng bumiyahe na napakalayo para sa event na to. At Langit Lupa Tournament Battle ang parating. Flip top magingay para sa pangalawang laban natin. Oh. Let's go. Shoutout sa mga represent collab, Crown Manila. Shoutout sa Real Jokes Clothing, Black Manila, Hype Beat, Flip Top Beer. Siyempre, tikman nyo yan. At Yes. High Minds, shoutout sa kanila palagi at palagi. Sana magkaroon ng flip-top beer na nasa lata. Tapos kapag may pupunta dito sa Canada, magpapabili na lang ako, no? Para matikman ko na rin. Mamaya na yung iba. Sa kanan ko, representing Oragon Rap Battles at galing pang Del Gallego, Camarines Sur. Para sa inyo lahat, mag-iay tayo Sur. lahat para kay Steven. Lagi ako nandirito, kasama mo ako palagi. Alam ko na agad ang nararamdaman kahit di mo sabihin sa akin. Oragon Rap Battles, Beast-Track, MMXNN, Linya Linya, Oragon, Obrang Danawin, The Hagda, SNA Supers, Nakapunta ako dyan isang beses. Karamoan. Wow, napakaganda. Tanginan nyo. Mats, Mayor Melanie Conghori, Mr. Wawi de Guzman, at siyempre sa pamilya ko, sa mga kasama ko kay Kuya. Wawi de Guzman. At Street- sa kaliwa Street ko Boys naman, ba yun, UND? Territorio Rap Battle League represent para sa inyo. Galing pang Cabanatuan City. So, ang teritoryo ang kay Kabanatuan ay kay J. King ba? Teritoryo? Okay. Mag-iay tayo lahat para kay Zihan. Repin Bob's Town and Barcode. Shoutout sa 1108 Clothing. Tsaka shoutout kay Boss B. Nanalo ng coin to si Zihan. Pinili niyang mauna si Steven. Pinili ko talagang mauna! Hindi, joke lang. Ayoko ng mga biro na ganun. Nandito ako para magkampiyon habang ikaw questionable kung ba't nandito ka ngayon. Sinaibalian ng buto kung maling banat ang rason. At kahit nauna tong kalaban, edi warm up pa lang yun. Flip top game! Game! J. King! Burot kaya si Arik sa ganon. Ano to? Kanang kamay? Basta ang plano ko'y bugbugin tong pinadala ng hari gamit suntok, paliliguan. At saktong alalay ang binigay niyo sa akin, ako yung di mo malilimutan. Ang hinahanap nila Denmark, tapos itatapat mo eto. Tapos ito'y Kasling yung king ang ipapalit ko dyan sa pwesto. Kaya bakit yung alalay, bakit yan ang nasalin dyan sa berso? Dahil ba ang teritoryo ay lugar, tapos tauhan yan sa kwento? O tauhan, lugar. Grabe yung pangyayari at nasalin pa sa anggel. Kompleto na sana yung kwento. Kung meron ka lang title, kaso wala. Kaya bakit pa ito tinapat nyo dito, di pa naman to nagiging kampyon? At kung wala kang title sa teritoryo, di mo deserve kung nasan ka ngayon. Kasi di ba 3GS yung may-ari ng liga nila. Kaya talagang madidemonyo ka. Kasi nakilala yan bilang squatter tapos may teritoryo pa. What the fuck? Mas ito na nga ang panganib. Di na yan makakagulang. Kung ang teritoryo Marawi, kita nyo masasabugan. Squatting daw tapos sari. Yan ay malaking katanungan kasi paano pa siya naging hari kung walang nasasakupan.
Kaya di mo deserve ang lupa, bawal mo tong tapak-tapakan. Magkakateritoryo ka lang sa lupa pag binaon kang dahan-dahan. Di mo rin deserve ang langit, so bakit siya ang makakalaban? Siya'y pinadala lamang ng hari, siya'y mahinang alagad pa lamang. Ang ina, ay mahinang alagad pa lamang. Habang ang nagpasibol sa akin ay solid na 2x2 at marami sa akin na ituro. Sa'yo naman ay nakulong ng dahil sa damo, magkaiba tayo ng pinuno. Speaking of 2x2, bakit yung kapartner ng amo mo bigla na lang nag-exit? Sino At ba? nakakatawa lang na kung kailan nawala ng Romano sa may teritoryong nag-exist. So ano kayang papuntahan nun? Kaya di mo makukuha sa akin ang title. Saluhin mo nga tong todong hits pagkat mandagdag lang sa record tong teritoryo. Ako ay parang Moro Beats. Hindi lang to basta pang bobong dis. Wala ka nang magagawa ron. Pagkat ako ang tunay na hari ng teritoryo at akin ang lupang ito. Ako ay para bang si Asyong. Kaya hindi obra sa akin yung hari mo, yan ay kaya kong lampasan. At kahit sabihin mo pa par, king yun, ay harangan ng dahan. Habang ako may battle pass sa ORB, ako hindi nagtitipid, naghahanda kahit pahirapan at maging teritoryo man o hindi, malakas ako kahit saan. Ganda ng pag-rap niya, praktisado siya, ang ganda ng delivery, ang ganda ng cadence. Pero para sa akin yung material niya, ilan lang yung kumbaga high moments in terms of punchlines. Kumbaga ganun eh. Yung iba medyo common na linya although maganda yung rap, 'di ba? So bibigyan ko siya 2 points doon sa round na yun. Yung nasasakupan saka yung magkaiba tayo ng pinuno, yun yung pupuntosan ko. Yun, maganda siya okay siya mag-rap, solid, ganda yung flow niya, ang ganda ng malagkit siya mag-rap, malutong din. Yun, pero kumbaga substance-wise, mas mas mga jab lang yung pinapakita niya ngayon eh. So tingnan natin round 1 ni Zihan. Yeah! Putang ina! Apakawak mo! Yeah! Kakatuwa rin makita tong crowd ng flip top. Tingnan mo, yung nasa side kanina doon ni Steven, nakasayad. Ito makikita mo, flip top shirt. Tapos merong naka GL na shirt, tapos flip top ulit. Tapos doon sa kabilang side, dito sa side ni Zihan, merong naka MR na shirt. Namumunga na talaga ang flip top ngayon. Sobrang astig. Kumpara mo ng 2010, yung mga suot ng mga tao. Di ba? Iba pa. Limitado lang. Ngayon, mas marami na options. Ngayon, mas flip-top na mundo na yung brands na makikita mong suot ng crowd. Binigyan ng karapatan para tumest. Parang dati, makikita mo madalas nung panahon na yun? Yung 187 na shirt, di ba? We Don't Die. Mga 2011, 12, ganon. Ano pa makikita mo shirt? Di pa masyado eh, di ba? Hindi pa masyado eh. Naglabas ako ng shirt nun. I Hate Batas. Marami pang ibang shirt. Pero yung ngayon, talagang mas mas parte na ng kultura yung merch na nag-i-exist mismo sa flip-top na mundo eh, di ba? So, astig. Makapunta sa big stage. Sa storya ng buhay, this is the one of my dream page. Pero Steven versus Sian, malamati-matika ang konsepto. Tatanggalan kita ng bilang 100%. Ang laki ng dalawang ngipin mo sa harap. Sa mga pas battle mo, agaw pansin kahit di kang umarat. Kahit filter ay itodo o mala Justin Bieber pa sa tono, isa lang nagiging kamukha mo, si Master Splinter pag seryoso. Del Gallego Camarines Sur, hometown mo at makalaban ka di sulit. Nagpapaka-gangster mo kang daga, probinsyanong taga-bukid. Hindi ako kakabahan sa'yo at sa mga obra mong ginuhit. Ba't ako dadagain sa'yo? Kumakain ako ng dagang bukid. Sa laki ng uso dahil sa ngipin,
Napupuruhan na kahit the please lang tamaan. Eh di pag binigyan kita ng mga pulidong suntok, eh di sigurado hindi ka nabibilangan. Puro sa tit katitirahin. Walang itit, tira at tit, tiyakin tit, tingkaren at birahin di tit, tigilan at di tit, tipirin kung tit, tindihan tit, tibagen at indahin kung tit, tiisen pag tit, tripan at patit, tikimen kung tit, tindihan pag tikluben. Tapos papunta sa E. E, flatline, di ba? Tingin ko yun yung pupuntahan nun. Puro tit, binitaw sa 100% niyang husay. Saka ka tit, tangina nag 50-50 na yung buhay. Ginamit nga niya talaga sa ano bang tawag sa ano na yun? Sa ospital, no? Sa lakas ng pwersa sa tugmaan, baka nga di ka na gumising. Pagtapos na itong laban, magiging kamukha mo si Sirime sa harap kulang na yung ngipin. Pero di mo na kita pupuruhan. Mas masarap kung dadamahin. Pero kung puro predict ka sa argumento, sa aktual na proseso, di kita sasantuhin. Tumanda kang balimbing, di mo magagawa tong aningin. Banguna iyabang ang sarili lang naman ng mga kaya mong gawin. Ibang dimensyon, iyong version saritin. Multiverse? Mga palabas mo, pambata lang, Steven. Universe! Itsura mo na parang ratya, hindi sa pinagmumukhang makitid. Hawig mo si 150 tanga sa live, bastang maraming alam ang nasa isip. Pasok pa din, walang palya. Sige, ilahad mo, alam mo sa akin, kamatayan ang dinadala mong init. Senaryo parang tarya, kasi yung maraming nalalaman ang madalas pinapatahimik. Kuha niya yun. Yung round na yan, no? Pareha silang okay yung rap, yung delivery, yung presence. Pareha silang okay yung, kumbaga yung aesthetic. Pero, mas lumalanding yung suntok ni Zihan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points bigay ko sa kanya. 5 against 2, nakuha niya first round. 100%, yung matematika. Tapos yung dagang kumakain akong dagang bukid. Tapos yung buong scheme na puro teeth. Tit, gano'n. Tapos kulang na yung ipin, si rhyme, puta ligaw na bahala palang gano'n, no? Tsaka yung maraming may alam, yun ang unang pinapatahimik. So, yeah. Round 1, nakuha ni Zihan. Oops. Ano nangyari? Palawan ba natin? Pahinga natin! Ayop na yan, tinira yung ngipin ko. Ang sarap nun lasapin. Panay gamit sa ngipin, kinakagat nyo pa rin. Tit. Tangina, alipin to. Panay ka tit. Mahiya ka sa titi mo. Oh, magaling ka pala mag-rhyme scheme. Eh di ang galing mo pala. Eh di bakit di dapat nga, tama nga na dito ka napunta. Ang tanong ko lang kung magaling ka mag-rhyme scheme, bakit si Denmark di mo tinuruan tumugma? Oo, magaling nga sa rhyme scheme. Alam mo yung paborito kong rhyme scheme nito? Hindi lang barang suntok ang matatamo, saluhin mo hook. Malamin sitar. Hook! Kuha nyo ba? Hook niya pa ganito. Bading! Nung marinig-rinig ko yun, akala ko intense na nga. Di mo alam ko paano sumuntok ng hook? Gago, straight ka ba? Nakakatawa dun, hindi rin maganda yung pagkakasuntok niya ng hook na yun eh. Napanood ko yan sa Reels. Oo, talagang nasa verse niya yan. Kaya dapat dito binibigyan ng job para mag-work naman. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Oh. Ay. Ganyan mga crowd ng flip top. Pag sinabing Reels, edit to, oh. Anong kinukulit mo dyan? Huwag mong masamain yung pag-ayos ko sa straight ha, yan ay tinutuwid ko lang.
At hindi hook yung gamit ni Minsitar na matalas. Kaya yung mga rumiak, tanga. Kaya sa akin, di na to makakatakas. Kahit sumibat ka pa. Palibasa mga bobo. Kaya Parang marami siya nasayang na oras sa ano na yun. Sa idea na yun para sa akin. antay siya ng crowd. Oh, spear yung gamit noon. Tanga sablay ka mag-round. Spear round. Gets. Flip top po. Wordplay motos ba yun? Oo, sablay yan sa rounds. Kita yung pagsalpak niya, yung patunay. Kaya makikita nyo to, mahok. Total sa dakdakan to mahusay. Mas ganito gumamit. Pinanindigan mo buong round, pare. Ng hook. Mahuhuli ka na po, bye. Pagkasuntok pa ni hook, ay tatamaan pa ni hook, ay. Yan, maganda yan. Mawawalan to ng buhay, magmumukha lang tanggo. Lay, di mo kakolor si hook, pero parehas kayong magbabago ng kulay. At sa sobrang dami ng hook, ay didiretso ka sa hukay. Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na Ayaw ko sana tong kaharap kasi nga pangit ka, lalo na gamit niya tsak madadagit siya, wag magagalit ha. Huy, malayo agwat natin, sige lapit pa para mahulit tong tong isda. Ayan kumapit, nakakalaro ko dyan sa hook, ayan sumabit pa! Yung pala, setup siya para doon, no? Ilan luminya! Hindi yung katulad mong tatrabahuhin, mapapakyawan man o arawan man yung i-offer. Wala naman kayo tip, ah. Grabe sa naisip. Sabi ni Bruce, wala nga daw kayong pang FT. Wala rin pala kayo pang TF. Kaya si Denmark, di ba, di sumipot. At yung inaasahang event ay nahinto. Lumaki daw masyado yung ulo, di daw nagkasya sa pinto. Hindi, joke lang. Sadyang nalinawan na lang yung tao na di niya na dapat gawin to kasi tila bakit walang bayad niyang pagbuhat sa inyo. Kaya nagigets ko si Denmark kung bakit ganito ang hinihimutok niya sa inyong liga. Kasi simula nung binigyan kayo ng views, di man lang siya nagkaroon ng kita. Baka sabihin niyo, naghahanap lang kayo ng diamante at yung liga palugi na. Ultimo yung tricycle na pinansundo, di niyo binigyang gasolina. May ads, pero walang dagdag sa TF. Yung panggugulang, alam na. Kaya hindi nyo rin siya masabihan kulang-kulang. Kasi kayo yung nagkulang sa kanya. Nung sumikat, Eto rin na hindi ko gets sa mga ganyang klaseng... Hindi ko naman alam yung storya din. Dahil sa totoo lang, hindi ko sinusundan. Alam ko viral yon si Denmark. Pero hindi ko siya sinusundan. Hindi ko pinanood. Dahil alam kong hindi siya para sa akin. Na okay lang. Dahil hindi naman, bawat isa sa atin hindi para sa lahat. Diba? So, tanggalin natin sa equation yun. Hindi hate yun, pero hindi lang siya para sa akin. So, ina-assume ko na yung battle ni Denmark nag-trend, tapos hindi siya binigyan ng dagdag TF. Pero ito, isipin nyo. Kunwari, yung battle namin ni Delo, nag-trend yun, hindi pa ako mabibigyan hindi madadagdagan ni Arik yung plano niya ibigay sa akin kung may plano siya ibigay sa akin nung battle namin. Bakit? Malay ba natin na magte-trend yun? Diba? Kumbaga parang ibabase mo yun sa susunod mo na performance. Maaring doon katataas ng presyo. Siguro ganun, ewan ko.
So, hindi ko rin alam yung totoong storya. Pero minsan kasi, normal na angle or normal na marininig mo sa ibang MC na ina-angle yan. Na nagrereklamo si ganito dahil wala siyang nakuha TF, walang dagdag na TF. Wala pa. Kasi kakatanim mo pa lang. 'Di ba? Parang hindi mo pinipitas yung bunga sa araw ng pagtanim 'di ba? So, yun lang din siya eh. Parang ewan ko kung gano'n nga ba yung sitwasyon ni ano pangalan niya? Denmark. Pero yun din yung isang kailangan nyo i-take into consideration. Kung maganda yung battle mo ngayon, sige, pwedeng dagdagan yung TF mo, pero hindi mo pwedeng isumbat o hindi mo pwedeng gawing factor yung views nun dahil katatapos lang ng battle. Hindi pa uploaded, di ba? So, pang next battle mo, yun na yung starting point nun. Meron kang ganun. So, ewan ko kung ganun yung... Hindi ko alam kung paano sistema nila kasi syempre ibang liga yun eh. Pero, bilang isang gumagawa ng events, bilang isang nag-organize din ng events, at bilang isang taong nag-upload din ng content, na nagmo-monetize sa content, di ba? Parang kung titingnan mo, ito 2 and 2 mo, 2 plus 2 mo, nagtatanim ka. So, aanihin mo siya hindi sa araw na yun. Di ba? So, ganun lang. Pinapasok it makipot. Sinama na bigla sa circle para madali rin mapabilog. Pero sa utak lang may problema yung tao. Yung damdamin di nakakalimot at hindi porket may tililing, madali lang ding mapapaikot. Paano ba natin, Mike? 1, 2, 3, 4, 5. 5 points din kay Steven. So, parang nakuha ni Zia. Siyempre, una si Steven, nasa kanya bola. Pagdating ng round ni Steven, nakuha ni Steven yung bola. Pagbalik ng round ni Steven, ni Zihan pala, nakuha niya yung bola. Pagbalik ng round ni Steven, parang nakuha rin niya yung bola. Kundi man, parang pinantayan niya, di ba? So, nasabayan pa rin niya. Bibigyan ko siya ng 5 points doon. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hukay. Sumabit pa yung hook. Yung parang fake stumble niya. Di nagkasya sa pinto. Yung laki ng ulo. Tsaka yung panggasolina. Hindi man lang binigyan ng panggasolina. Parang ganun eh. Yung tricycle. Tapos yung nagkulang sa kanya. Kayo yung nagkulang sa kanya. So yun. Parehas okay ang rapping. Pero yun talaga. Siguro dahil pwede siguro dahil mas bata sila kanya mas loose pa yung pagsilip sa angles. Baka ganun. Pero maganda yung presentation, kumbaga. Yun. So, yeah, tingnan natin round 2 ni Zihan. Binubuhat daw ako ni Denmark. Huwag mo nga akong pinagmumukhang abno. Gago, hindi pa sikat si Denmark. Binubuhat ko na yung sarili kong bangko. Bangko. Nag-choke pa. Tangina, baho ng iyong hininga, gago. Unang saliksik ko sa'yo, laban mo kay Vibrate. Masyadong makwento ang epekto mo sa tangalan. Abot kwento sa mga manonood, guidelines pandirekta sa kalaban. Ganun si tropa. Makwento. Magagawa niyong pakisamahan. Tipong sa lupit ng kwento, bigla ka pang susundatan ng pera nga mo ng 200, balik ako kinabukasan. Sa spectators nakaharap kahit pang kalaban ng punchline after, nag-aantay sa crowd reaction, tas pag walang nag-react, nag-i-statter. Di lang isang beses ginawa, nakuha pa ni Gagong ugaliin. Manguntsaba ng karamihan para masabing kaya niyang bulihin, magbida ng hinanakit sa iba.
lamang ang kaya lang gamitin. Nangihingi pa ng simpatya ng tao para lang purihin. Nagkikwento din naman ako sa audience. Nagagawa pang kausapin. Ikaw para kang reporter pag magkwento masyado mong abusuhin. Ako mala bedtime story sa salaysay. Karaniwan pero aabutin. Kwento sa bara, simple lang. Pero kaya kang patulugin. Nakabase sa listener, walang kwenta na speaker. Remind ko lang, battle rapper ka, hindi ka singer. Pag hindi tugma expectation sa reality, nauutal. Kala mo beginner, hindi talaga agarang makukuha ng receiver pag pahinto-hinto deliver. Imposibleng di matinag sa kada puna na merong tension. Setup ibang level, Zian 2.0 yung version. Low class na nagpipiling high grade. Basurang mindset, attitude. Kung di ka nabuguga sa vibrate, giba ka sa 2.0 magnitude. Yayanigin buong pagkatao, di lang perwisyo. Malalang bangungot ang idudulot ko talaga sa'yo, iho. Malabong manalo sa batuan itong hinarap ko dito. Parang tinapat si Salt Papi laban kay Angelito. Sige, bibigyan ng trahedya. Total nagpapaka-reporter ka, di ba? Iaangat ang tensyon ani mo yung angat ng pagtaas ng gasolina. Sasasapukin ng pagmumuka hanggang sa hindi na kayanin ng sarili. Hindi ko titigilan hanggang matuluyan kala mong hazing sa Cavite. Paluin ng baseball bat ang bibig. Walang bala kaawaan ng atake. Wari Iran, Israel, Amerika ang mga kaganapan sa tinde ng pangyayari. Pagtapos nun walang makikitang ebidensya sa insidente. Sitwasyon ay ayos lang. Walang mahanap kahit sa nanapin na parang si Atong Ang. Kasi tira mahina dila mo bilang palaban. Di mo ko masisira sa rima at mga linya mong magaan. Sa paglikaw walang tila mabisa sa wika pag pinakawalan. Pag pinatay kitang pabidang mabida, tsaka ka lang magiging bida sa bidaan. Sayang, ba't parang nawalan ka ng energy sa dulo, no? Pwede mong idiin sana yun, mas malakas yung dating eh. Mas nakaka-persuade ng judge. Yeah, dahil minsan kahit tingin mong hindi ka kumukonekta pero nasa delivery mo yung confidence mo sa material mo eh. Parang ganun minsan eh, di ba? Nagiging factor eh. Kahit wala na nagre-react pero binibigyan mo malakas pa rin, di ba? Bigay mo pa rin. So 4 points bigay ko sa kanya round 2. Yung bangko rebat tsaka yung deliver kapag pahinto-hinto. Tapos yung hazing sa Cavite, yung sa Palo ata yun. Tsaka yung ender niya, yun. Sayang lang medyo bumaba yung energy ng dulong line. So naging kulang yung suntok. Pero pinuntusan ko pa rin. So, first round nakuha ni Zihan. Second round nakuha ni Steven. Wow. Tingnan natin third round. Magkakaalaman tayo ngayon. Balikan natin! Wala pa. Nung sinabi ni Proust na wala kayong pang flip top, at puro baliw lang yun nandyan, malaking sampal yun sa'yo, lintik. Masama lang ang loob ng mga yan, pero huwag kayong mag-alala, wala naman yung mabibigat na bitbit. Kesyo may sakit lang daw sa puso yung si Denmark. Habang kay Looney sumipsip. Parehas lang pala sila ng amo mong may dinadamdam dyan sa dibdib. Habang pinapastap na kayo ni Bruce, kaya lahat sila ng gigil. O ako na yung nag-Bruce, kundi sila mapapatigil. Frozen. Ayos na? Sige, ako na yung nag-Bruce, kundi sila mapapatigil. Kasalanan nyo din yan. Kasi kahit walang kasisayan, nare-react. Kahit nga mismong ikaw, pansin mo yan sa nagawa mo. Palibasa, mga walang bitaw, hindi ma-handle na maayos. Kahit kay Denmark, kay Litaw, kay di gumagaling yung gago na dahil sa sigaw meron na babaliw na tao. Diba? Kaya, tapos pag sinita, magagalit. So paano mo pa masasagot kung bakit siya nandito, men? Kung una pa lang, alam na namin na bawal kang kwestiyonin. Kasi ito, tila tama nga si Apex sa kanyang naibulgar. 3GS, tila mali yata kayo nang naisugal.
Kasi masyado na yatang mayabang to, hindi pa nga popular. Wala ka sa teritoryo, hoy! Matuto ka lumugar! Kasi ano to, representante? Habang gusto ko maging kampyon, naghanap ka nga ng diamante, napunta sa akin yung marmol. Habang nilalait-lait yung liga mo, naturingan ka pang naandun, nasa teritoryo ka pa man din, hindi mo magawang mapagtanggol! Dapat nga ikaw yung nagsasabi nito sa kanya eh. Hinayaan mong iba pa yung magkwento. Hindi ka man lang gumalaw, ayaw mo rin matanggal ka dyan sa pwesto. Magsasabi o hindi. Yan ang iniisip, kung di niya ka-close, di niya ma-open. Mas makikita niyo... Lift up, ano na, lift up? Kung di niya ka-close... Kung di niya ka-close, di niya ma-open. Mas makikita niyong siyang mahahati ako'y para bang si Moises. Pero di mo yan kasalanan, kaya di mo yan makomment. Sadyang dila siya tumatagap na masakit na salita, kaya ayaw mo rin bumoses. Pero kahit na ganun, ikaw yung magaling mag-rhyme scheme, ikaw dapat yung nagtuturo. Pero ang bawal mong gawin, siraan yung amo mo, mapuputulan ka ng ulo. Pero sige, tuloy lang sa pagsipsip. Diyan sa hari na tinuturing niya na grupo kasi di makakakain ng alipin kaya manatiling nakasubo. Kaya taggalin ang kanyang ulo. Sa inakita na sugpo, kulang tong pinadala ng hari, walang makapipigil na hukbo. Kaya sila'y makikitang masubsob, siya ay mabibilang na sa ilan lumpo, walang pagtigil na bugbogi kay bibilang suntok, di matahimik ang mundo. At kahit haring araw yun, ako ang magbibigay tuldok. Bigyan ko round 1 si props sa kanya, nag-stumble siya, wala siya konti, nakabalik siya, nabalik niya yung pag-angkin sa stage, sa round. Pero bibigyan ko siya 1 point lang, yung matuto ka lumugar, yun. Gusto ko yung line na yun. Tingnan natin round 3 ngayon ni Zihan. Magre-rebat pa ba ako? At bako attention sa mga bara mong dala. Kung pwede naman sa huling banat, kung pwede namang hindi na lang maglimita sa huling banat para maranasang madala. Ngayon kunyari sa battle gigil ka. Dapat mababalot na ako ng kaba. Parehas lang tayong ayaw magpatalo. Ba't ako magpapakumbaba? Hindi daw counted pag hindi champion ang katapat. Alam kong palusot mo yun pagkat isa yun sa mga linya mong tinatak. Masyadong defensive. Naku, bisto ko yan, Brad. Para pag natalo sa untitle, may mairarason na wak. Wala akong titulo, pero nakikitang maghalimaw. Kahit saan mapabatil, lumalaban sa di ka uri, malakaan di gimaw. Hindi ka malakas porque may boses ka na very noise. Di mo ako mababaliw sa hiyaw kahit meron kang crazy voice. Alam ko namang mga mali ko papansinin sa mga atake mo, pare. Kung ba't ako yung sinali, isigaw mga pagkatalo ko dati. Idadamay sa issue ng TRBL kahit hindi naman kasali. Kesyo isa sa kumakatawan, kaya isa sa mga responsable. Di sige man discriminate, pero pag ganun lang di ako mai-eliminate. Ilang beses ang sinasabi sa akin yan, ba't pa ako mai-intimidate? Kaya tiyak gilit, parang banulang biyak sa lieg, pati lalamunan dugo sa bibig, sisiritset, hirap pumimik para nabulunan. Di inang todo na matauhan sa pagingagago, mauubusan para si Goto, naging senaryo lang nakahiso ka na tuluyan. Titiyakin talaga sa yume na hindi ka na makakalunok, tataga-ileg ang probisyano na parang ginigilitan na manok. Kahit sigaw di makakatugon, di lang matutuyuan si Ugok, pipigain ko sa kakasakal hanggang magsalita na siya ng papiyok. Sa unang round halatang halata sa mukha na nag-50-50 ka na. Sa banata pangalawa, hinayaan mamaalam ka sa akin nila. Kaya sa round 3, wag na magtaka kung una pes wala ka nang iniinda. Kasi sa bilis sa mga pangyayari tala na wala ka na nang ininga. Yeah! Kininga. Sakto pangalan ng turna sa iyong magiging resulta. Mga pamo sa akin pare, magpapantay ng kusa. Ilulubog sa ilalim parang namatay nilibing na tuta. Talagang rekta ka sa langit matapos kitang ibaon sa lupa. Tay. Ang ina tol. Bigyan ko 3 points si Zihan sa third round. So nakuha niya round 3.
So first round nakuha ni Zihan, second kay Steven, third sa kanya. Yung papantay ng kusa, yung mga paa, tsaka yung ibaon sa lupa, yung ender, tsaka yung scheme niya na mahaba na medyo speed rap. Binigyan ko na rin ng point yun. Parang para sa form niya, sa art form na yun. So, yeah, nakuha ni Zihan. Tingnan natin sabihin ng judges. Assault 17. Steven versus Zihan, mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Solid na laban na yun. Boto ng Horado, 5-0. Advancing sa Langit Lupa Tournament, mag-iay tayo lahat para kay Steven. Enjoy ka na. Shoutout ka na, Nick. Shoutout sa driver namin, kay Kuya Junar, tsaka kay Drick. Tsaka kay Drick J, kay AC Damas, kay Lester De La Cruz, kay Warley Valenzuela. Master, maraming salamat. Tsaka sa Campion Oops Clothing, kay JM Tag, kay Kuya Lil P, tsaka kay J King. Maraming salamat. Ha! Yo, shoutout sa Oragon Rap Battles. Ayun, magpapahinga na ako. Enjoy ko na lang yung event. So, Binoto ko si Steve. Round 1, halos tabla. Maganda yung presentation nila. Pero round 2 and 3, lumamang si Steve. Kumbaga yung clowning niya, sobrang effective talagang nagawa niya na maayos yung kung paano lumaban sa sabihin nating stage ng flip top. Steve. Steven pala. Yeah, binoto ko si Steven. Round 1 actually kay Zihan yun. Pero round 2 at 3 dun ang lakas ng bawi ni Steven siya yung perfect yung ginawa niya sa pagiging well-rounded Tas ang dami niya parang dami niya pinakitang bago para sa akin. Pero ang lakas ng round 1 ni Zihan. Pero yun, parang 2 at 3 medyo lumaylay na konti. Round 3 lumakas siya pero iba pa rin yung pinakita ni Steven para sa akin. So round 1 Zihan, round 2 at 3 Steven. Senior, binoto ko si Steven ng 1-2, tapos pwede kong itabla yung 3. Yung sa 1, feeling ko ang pinaka naging problema ni Zihan, tama ba? Yung tape niya na reference, medyo gas-gas pati yung punchline. Mas effective yung ginawa ni Steven doon. Round 2, kita nyo naman, yun yung pinakamalakas na round ni Steven. Tapos round 3, medyo nahirapan ako mag-decide doon. Pero feeling ko yun naman yung pinakamalakas na round ni Zihan. Pero ayun, 1-2 para kay Steven. Basta daw si Calix. Yun, Zihan versus Steven. Binoto si Steven. 1 and 2 Steven, tas 3 Zihan. Yung round 1 parang nagpapainit pa lang sila. Pero 8 points si Steven, 6 points si Zihan. Tas round 2, ayun. Yun yung pinakamalayang agwat ng battle. Yung hook, sabit, tricycle, gasolina, yung kay Denmark. So round 2 kay Steven. Tas round 3, medyo lumaylay na sila parehas, pero binigay ko kay Zihan. So 1 and 2, Steven, 3, Zihan. Congrats! Yun, what's up? Sir Deo, I'm BRZ. At syempre, binoto ko dito si Steven. Nakita ko yung creativity niya doon sa pagsusulat. Nadali niya to ng mas maayos. Konting-konti lang, pero nakita natin yung performance ni Steven kanina na napaka-unique. At syempre, kuwang-kuwa niya to dun sa kanyang performances. Yun, Steven, all 3 rounds. Medyo nag-stutter kasi ako sa may setup ko dun sa sa last round na banat ko eh. Masyado akong naatat, tsaka masyado din ako nasabik sa ibibito online, kaya medyo napaos. Tsaka masyado ding mahina. Marami din ako natutunan sa battle, kahit talo. Puro tit, binitaw sa 100% niyang husay. Sa kakatit, tangina, nag-50-50 na yung buhay. Sa lakas... Siguro yung round 2 ko yung tungkol dun sa sa pagmamako sa kanya. Then ayun, sobrang ganda lang din kasi na-appreciate nila. Then sana nga mag-reflect siya sa video eh. para mahuli tong isda, ayan kumapit. Nakakalaro ko dyan sa hook. Ayan kumapit. Alam mo na ang next step ko lang din, sali sa Territorial of Battle League sa Tourna. Shoutout lang din sa grupo, sa Barcode, tsaka sa Bobstown. Yun, so, supportahan nyo nga pala yung clothing line na nire-representa namin yung MMXNN. At the same time, yan, supportahan nyo kami sa Oragon Rap Battles. Marami pa akong dyan na battle.
Then, ayun, supportahan natin ang isa't isa. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Sana hindi kayo magbago. Pasensya na kayo, talo eh. Yun, sa mga nanonood sa akin or mga sumusuporta man, kung mayroon man sa akin sumusuporta, yan, patuloy lang at maraming salamat sa inyong lahat. Yeah! Congrats sa parehas. At right of way ngayong weekend, spatan yung lahat pare. Sana enjoy nyo para sa akin. Napindot ko lang. Salamat sa oras mga pare. Kita-kits tayo ulit next week. At the Munchies, yo. Spatan nyo. At yun lang pare. That's it, pansit. Bibitin ko sa inyo. Wala. Basta yun, hindi ko ginawa yung right of way, yung right of way na Batastradamus. So, sorpresa na lang kung anong gagawin ko next week. Pero sa ngayon, salamat sa inyo lahat, pare. Peace.